Hello mga kaibigan, today ang ating pag-uusapan kung paano ba makapagpadala ng pera or mag-send money gamit ang ating GCash account. Siyempre, para makapagpadala tayo, kailangan meron laman yung ating GCash wallet. Para magkalaman yung GCash wallet nyo, kailangan nyo magpa-cash in sa kanilang mga partner outlets and pwede rin naman through banking and online transaction. Anyway, so today, open lang natin yung ating GCash app and dito input lang natin yung ating MPIN. And kung meron pa kayo mga tutorials na gustong mapanood about sa GCash, meron tayong GCash playlist. Hanapin nyo na lang specific title na kailangan nyo. So, dito sa ating GCash account, mapapansin nyo dito na meron na akong available balance at ito ipapadala ko, 4,110. Magpapadala tayo ng 4,000. So, para magawa natin yon, meron tayong dalawang options. Pwede sa QR and pwede rin naman dito sa send feature ng GCash. So today, ang ipapakita ko itong send feature. Tap lang natin yung send feature. And here, pwede itong GCash padala, X%. Pero ako, ang gagamitin ko ngayon ay itong X%. Tap lang natin to. And napakabilis lang nito. Magre-reflect na agad yung amount dun sa ating padadala. Pero minsan, depende rin yan sa ating connection. Diba? So dito, enter lang natin yung mobile number ng ating padadalahan. So, input ko lang dito yung mobile number and habang ini-input ko pa, malaking bagay kung magsusubscribe kayo para mas madaming maabot yung tutorials natin para sa mga nangangailangan ng ganito. Anyway, yan. Once na ma-input na natin dito yung mobile number ng ating padadalan, ilalagay naman natin yung amount na ipapadala natin sa kanila. So, makikita natin dito kung magkano ba yung available balance ng ating account. Ilalagay ko lang dito ay 4,000. At dito, mapapansin nyo, ito, nag-automatic to kung meron pa kayo natitirang balance sa inyong account. For example, ito kasi protect your transaction for 30 days, 30 pesos lang for coverage up to 15,000. Minsan kasi wrong send tayo. So, namamali tayo ng input ng details or number. So, meron tayong protection sa ating transaction for 30 days, pero kailangan natin magbayad ng additional 30 pesos. Pero sa akin, advice ko sa inyo, wag nyo na lang i-on yan. Off lang natin. Kasi tingnan nyo na lang mabuti yung details. Okay? Kasi sayang din yung 30 pesos. Dito, pwede tayo maglagay ng message, pero optional lang din naman to. So, for example, payment. Now, after that, itatap na natin yung next. Dito sa may page na to, makikita natin yung konting letters ng kanyang pangalan pero hindi nakabuo yan. So, check nyo mabuti kung tama ba yung kanyang mobile number. And total amount ay makikita nyo, free lang yan. And here, makikita natin na kapag kinonfirm natin itong box, ay hindi na ma-refund to. So, make sure na tama yung mobile number at yung amount ay correct. Okay? So, tap natin itong box na I confirm. And now, tap na natin yung send 4,000. And ito na yung pinaka-receipt natin. And mas maganda kung gagawin natin dito, ida-download natin or i-screenshot natin para meron din tayong katibayan kapag halimbawa dininay ng ating pinasahan. Sinabi nila ay hindi naman ako nakatanggap, meron tayong ipapakitang receipt. And syempre, pag meron tayong na-encounter na problem dito sa ating transaction, magagamit natin itong reference number dito sa may baba. So, ganun lang mga kaibigan, mag-send ng money dito sa may GCash. Pero kung meron pa rin kayong mga katanungan regarding about this, pwede kayong mag-comment sa ating comment section at pag may time kami, bibigyan namin ng kasagutan.